Kayang kaloob ng Diyos ang kakayahang makapagpagaling ng kapwa. Pero para sa mga mananambal ng isla ng Siquijor, magkahalong biyaya at sumpa ang kakayahang ito. Dahil sa maliit na pagkakamali, pwede silang balikan ng mas malakas na sumpa na kung tawagin ay sumbalik. Sa ngayon, kilala ang lalawigan ng Siquijor sa mga magagandang tanawin na dinudumog ng mga turista. Pero sa kabila ng paglago ng turismo, modernisasyon at komersyalismo, natili pa rin sa Siquijor ang angkin nitong hiwaga na nakamarka na sa kultura at tradisyon ng isla. Isa sa mga tradisyon na ito ang pananambal, panglumang pamamaraan ng panggagamot sa paggamit naman ng dasal, orasyon, mga halamang gamot at iba pa. Meron ding gumagamit ng bolo-bolo sa pamagitan ng pag-ihip sa tubig at bato na nasa baso. Nalalaman kung ano ang karamdaman ng nagpapagamot at paano ito gagamutin. Uulitin ito kasabay ng orasyon hanggang sa luminaw ang tubig sa baso. Hudyat na tagumpay ang kanyang panggagamot. Ang mga tradisyonal na panggagamot na ito ay hindi lang tinatangkilik ng mga lokal, kundi sinasadya rin ng mga dayo. Tulad ni Francisco na taga Karkar, Cebu, 3 buwan nang hindi mawala-wala ang kanyang ubo. May ubo siya 3 months na, ilang gamot na rin ininom niya. Pag ganyan, may tinatawag tayo dito secure na hilo sa hangin. Isa si Junel Tumaroy sa mga mananambal o manggagamot sa Siquijor. Sa secure kasi, yung tradisyon lang ng panggagamot sa koleksyon, nakabase talaga yon sa banal na araw ng Santa Iglesia Katolika. Amin, mananambal talaga. Pero hindi alternatibong pamamaraan yun sa amin. Yun lang yung emphasize ko. Tradisyonal, makalumang pamamaraan pero hindi alternatibo. Ginamot din ni Junel ang magkabilang binti ni Francisco na ay sa kanya ay 1 linggo nang namamanhid. Naliligo kami sa San Juan na bukasan, sinabihan ko yung kasama ko, bakit nang binhod. Matapos dasalan at pausukan gamit ang langis, parang gumagaan ako ngayon. Tapos niyang nakanggan sa akin, unti-unti siya nakawala. Okay na. Gumagawa rin ng minasa si Junel, katulong ang iba pang mananambal na ginagamit nila bilang pausok kapag nanggagamot. Mula sa pinaghalo-halong sangkap ng mahigit 300 klase ng mga halamang gamot, iba't ibang uri ng bato mula sa yungib at maging mga lusaw na kandila mula sa sementeryo, niluluto nila ang minasa na nila'y pinakamabisang pangontra sa anumang dinadaing na nagpapagamot mula sa iba't ibang karamdaman at kahit na pinakamalubhang kulam. At nito nga man nakaraang buwan, nasubukan ang kapangyarihan ng mga mananambal sa Siquijor na tulad ni Junel, nang tamaan naman ng karamdaman ang kapwa nila manggagamot na si Ginoong Vicente Tumala. Unang itinampok sa Magandang Gabi Bayan si Vicente Tumala noong 2001. Pinakita niya sa aming grupo noon kung paano niya palabasin ang usok sa dulo ng lubid gamit ang kanyang magic. Sa pamamagitan rin ng taglay niyang salamangka, nakapagpapasayaw siya ng mga manikang papel.
Kilalang kilala, halos wala yatang manggagamot na hindi kilala sa kanya. Kahit mga pagsabing nag-magic, sinti na yon. Pag yung mga paper doll, sinti na yon. Ipinagpatuloy ni Vicente ang pagsasalamangka hanggang sa pagtanda. Pero pinili niyang bawasan ang paggamit ito nang tutukan na lamang niya ang panggagamot. Gusto ng tao na manggamot ka na siya. Huwag yung magic, manggamot ka na lang. At ngayon, pinaniniwalaan na dahil din sa panggagamot ay malagim na kalbaryo ang pinagdaraanan ni Mang Vicente. Kwento ng pamilya ni Mang Vicente, may isang babaeng dumating sa kanilang bahay at gustong magpagamot. Nag-sir ka? May mga sugat ang katawan ng babae nang dahil sa kulam. Ang ginamutan niya, hindi ganyan ang kulay, pero natanggal yung mga balat. Lumipat ata sa kanya. Nakontra naman ni Ginoong Vicente ang kulam. Aw! Aray! Sino ka man na gumawa nito sa babaeng ito? Umalis ka na! Pero dito na nagumpisa ang kalbaryo niya. Sino ka man na gumagawa sa babaeng ito? Umalis ka na! Sa ngalan ni Jesus! Umalis ka na sa katawan ng babaeng ito! Kung sino ka man na gumawa sa babaeng ito, pagaling mo siya! Umalis ka na! Ikalawat Jesus! Pumula yung mga balat niya. Nung nakita naman ako siya ulit, wala na, meron nang sugat na. May sugat na. Nag-iinkwentro talaga siya sa agimat. Kakaawa-tawa talaga yan. Pag pumasok nga yung iba dito, umiiyak, hinawa sa Dinala sa ospital si Mang Vicente at tayo sa inisyal na pagsusuri ng mga doktor ay meron siyang infected dermatitis. Nagpatuloy na mabakbak ang balat ni Mang Vicente dahil kumalat na sa kanyang buong katawan ang mga sugat. Ayon kay Junel, nangyari kay Mang Vicente ang isa sa mga kinatatakutan ng mga mananambal sa Siquijor, ang sumbalik. Hindi mo na kailangang yon, pagdudahan. Sa akin, sumbalik talaga yon. Yung sumbalik, sakit ng pasyente mo, ginamot mo. Tapos yung sakit ng pasyente, bumabanda sa'yo, bumabalik sa'yo. Isa sa pinakadahilan yung tinigil mo na yung ritual mo kontra talaga sa pananampalataya mo. Hindi mapigilan ni Mang Vicente ang humiyaw dahil sa sakit na nararamdaman. Anak! Nagpatuloy naman ang pananambal kay Mang Vicente sa hiling na rin ng pamilya sa kanilang mga dasal na malampasan niya ang malagim na sumbalik. Peligrong kakabit na sa panggagamot ng mga mananambal ng Siquijor ay ang mabalikan ng kulam o sumpa na tinatawag na sumbalik. Kaya iba-ibang paraan ang ginagawa nila para maprotektahan ang sarili. Pero madalas hindi nila napaghahandaan ang posibilidad na ang mga mahal sa buhay naman nila ang sumalo ng sumpa. Kumalat na sa Siquijor ang nangyaring sumbalik kay Mang Vicente. Besan ang todo ay katapusan. Kumbinsido ang 81 taong gulang na mananambal na si Pascual Ugok, o mas kilala bilang Mang Uwal, na sumbalik talaga ang dahilan ng karamdaman ni Vicente Tumala.
Pero aminado rin siyang sa tagal na niyang nanggagamot, ito na ang pinakamalubhang sumbalik na nakita niya. Kaya si Mang Uwal, saan man mapunta ay nababalutan ng iba't ibang kwintas na agimat, mga kristal at kung ano-ano pang mga orasyon na nakasulat sa nakatuping papel para hindi tablan ng sumbalik sa kanyang panggagamot. Wala. May tagtap. Kay daghan ang kalakihan, daghan ang may habak nga perdi ang pagtagtangon. May mga anak ka, ako na ka. Isang awit din ang dinadasal ni Mang Uwal tuwing bago manggamot. Piniling soldado ni Cristo. Ayaw pagsalig, di mo? Di ba rin mo? Di rin. Kasabay ng pananampalataya sa Diyos, Sagnum, Christum, Ama Diyos. ito rin umano ang dahilan kung bakit sa kabila ng kanyang edad ay napapanatili pa rin niya ang kanyang lakas. Santo Orlano. Utos din umano sa kanya ng Panginoon na protektahan ang sarili. At isa sa mga katakatakang utos na ito ay ang hindi niya paliligo. Dahil kwento ni Mang Uwal, 1968 pa nang huli niyang mabuhusan ng tubig ang katawan. Ito'y para mapanatili ang kanyang kapangyarihan at hindi mawala ang proteksyong taglay niya. Hindi siya pwedeng lumiligo kasi yung power nga nakalagay sa kanyang katawan baka maiwan. Pero balot man ang proteksyon, tila hindi maiwasan ng pag-atake ng mga masasamang elemento at espiritu sa mga katulad ni Mang Uwal. Kung minsan ay hindi rin ligtas maging mga kamag-anak nila. Ilang taon na nakalilipas na subukan ang kapangyarihan ni Mang Uwal nang sapian ang kanyang 10 taong gulang na pamangkin na itatago natin sa pangalang Eka. Isa ang anak ni Mang Uwal na si Almeroy na tumulong na mapalayas ang masasamang espiritu sa katawan ng bata. Pinalot ng takot ang mga kasama ni Mang Uwal dahil pabago-bago na ang boses ng bata at ramdam ni Mang Uwal na lumalakas ito. Yung kaba mo at saka takot, halong-halo. Paiba-ibang mukha, paiba-ibang itsura. Makatakot talaga. Ayon sa kwento ni na Almeroy at Mang Uwal, sinapian si Eka ng espiritu ni Isa. Pumasok sa kanya ang masamang espiritu, yun daw ang hinanib ni Isa. Yung Isa ng binabanggit ko, yun ang pinakamalakas na engkanto nang doon sa Siquijor. Maganda yun. O, inaalok siya ng isasama. Dito na nag-umpisa. Kaya ba natin to? Naging matinding hamon para kay Mang Uwal ang mailigtas at mabawi ang bata. Ang sabi ng tatay ko, wag lang kayo bibitiw sa Panginoon kasi nandito pa rin. Baon ang taimtim na pananampalataya at lahat ng kapangyarihang taglay. Napalayas ni Mang Uwal mula sa katawan ni Eka, si Isa. Hindi na humarap sa amin si Eka dahil pamilyado na siya at tahimik na ang buhay. At tila ala-ala na lang para sa kanya ang lagim na sinapit. Hindi madali ang pananambal dahil hatid din ito ang peligro sa kanilang buhay at maging sa kanilang pamilya. Lalo pat may mga tulad ni Mang Vicente Tumala na pilit pa ring nilalabanan ang kamandag ng sumbalik. Sa kabila ng takot na kanilang kakaharapin para matupad ang utos sa kanila ng Diyos na manggamot. Batid nila na huwag makakalimot sa mga aral, ritual at ang paghingi ng gabay sa Panginoon. Sa kasamaang palad po habang binubuo namin ang istoryang ito, nakatanggap kami ng tawag na pumanaw na si Mang Vicente. Kaya nga muling paalala ng mga mananambal na tulad ni Mang Uwal na importanteng palakasin pa ang kapit nila sa may kapal dahil walang masamang espiritu o maging demonyo ang gagapi sa taong malakas naman ang pananampalataya sa Diyos.